Kuha po tayo ng update sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, almost 24 hours after. Makakapanayan po natin, Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, good morning. Ayun na. Sir Junie, go ahead. Ayun. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga tagapanood. Yes, Sir Junie, ano ba ang latest natin? Death toll, ang bilang ng mga nasaktan at kung may mga hinahanap pa sa mga sandaling ito? Ivan, sa ngayon ang death toll natin, nakakalungkot nga po, umabot na ito sa 36. Ito po ay 33 coming from Region 12 and then yung Region 11 naman po ay 4. Meron pong sa Region 12 alone, meron tayong 456 na injured and then meron pong 4 so far na pinaghahanap. Doon naman po sa mga affected na population natin, meron pong 17,689 na mga pamilya ang apektado at meron pong 77,186 individuals na apektado po nitong nangyari nga pong lindol. Mukhang kakapasok lamang ng balitang yan, Sir Junie, dahil kanina binabalita lang namin 35. Saan po yung nadagdag na isa? Sa Sarangani po nadagdagan, as of 8 p.m. kasi kahapon yun yung sa Sarangani ay 17. Pero ngayon pong umaga, ang report sa atin, yung 17 sa Sarangani ay 18 po. So 36. Sir, ano ho yung kinamatay ng karamihan sa mga casualties natin? Karamihan po sa mga mga nasawi ay ito po ay mga nabagsakan po ng debris. Meron pa po tayong pinaghahanap? Sa ngayon, Ivan, meron pang 4 na so far na missing. Pero again, this is initial data kasi ang tinitingnan natin, ito yung mga reported ng pamilya o may naghahanap pa. Pero just like what happened dito sa Pampanga, more or less natin tinitingnan itong number ng missing. Yes. Sir Junie, kahapon ipinag-utos ng Pangulo na agad gumalaw ang OCD at ang NDRMC mag-coordinate sa mga local CD o MDRMOs. Ano ho ang status ng ating coordination ngayon at saan po yung tutok natin, ika nga, sa ating search, rescue, and retrieval? Kung tutok, Ivan, doon sa nangyari, kasi ang tinitingnan natin ngayon, General Santos City, and then din yung Sarangani, so dito sa Region 12. So doon ang tutok ng ating mga search, rescue, and retrievals. Pero ganun pa man, some other areas also ay nandun din yung ating mga responders. Ang nangunguna dito, syempre, yung mga local na DRRM officers natin, mga responders. Ganun din yung Bureau of Fire Protection, yung PNP, even the Philippine Coast Guard, at syempre, yung lead ng SRR, ito po yung Armed Forces of the Philippines. Kumusta yung power supply, supply ng tubig at communication lines sa mga apektadong lugar, Sir Junie? Pwede ba natin mailagay in terms of percentage kung gaano nakalaki ang na-restore as we speak? Sa ngayon, Ivan, I don't have that data kung ilang porsyento, pero nandun pa rin si Yusek Harold and Cabreros sa General Santos City. Mag-iikot ulit sila this morning to get those data and to really see the extent of the damage. Pero in terms of itong ating mga infrastructure, merong naiulat po 9 bridges. Again, this is for Region 12 alone. And then merong 19 na mga kalsada na may damage din. Ang estimate kagabi, ang estimate doon sa damage to infrastructure, so far, merong halos mahigit 900 million na damage to infrastructure. Again, this is estimate lang, base dun sa mga nakitang damage kahapon. Meron din, Ivan, ng mga damage sa mga kabahayan, kahapon or kagabi, ang recorded na damaged houses, umaabot na ito ng 1,889 damaged houses. Mga 1,500 dito ay mga totally damaged houses. Sir Junie, nabanggit niyo yung mga nasirang infrastruktura. Ano ho ang epekto nito sa access sa ilang mga lugar na kailangan nating hatiran ng tulong? Oo, Ivan, doon sa mga, wala pa tayong nakukuha kung merong mga isolated na mga barangays. Bagamat may mga nakita na tayo na may mga, yun nga, yung bridges at saka
yung mga kalsada na sira, ano. Pero in terms of the food and non-food items naman kasi may mga preposition na tayo, meaning Yes. sa ibang lugar, no. So some of those cut-off bridges and areas ay kukuha lang yun dun sa kabila, no, kung saan may mga preposition na pagkain, ano. And then ganun din yung tubig inumin kasi nga yung mga supply ng tubig, no, mga water utilities, no, ay may mga damage din doon. So pero so far, no, we are not getting information na talagang kulang na kulang pa. Aha. Oo. Oo. Yung sa kuryente naman, Ivan, ano, may mga ospital kasi tayo, well, dahil walang linya ng kuryente, nagpadala tayo, no, mga gasolina at saka mga generators, no, para doon sa mga ngailangan na critical infrastructures dahil yung mga gasolinahan hindi rin siyempre makapagbenta ng mga gasolina. Sir, makibalita na rin kami sa status ng General Santos Airport. Kasi I understand lumilipad yung mga pumupunta doon via Davao City. Ano ho bang status ng Gensan Airport? May damage po, no, sa General Santos, kaya kahapon pa lang lahat actually ng flight sa General Santos ay kanselado, no, or rerouted. Kaya kahit yung mga galing sa central office, no, sa national government agencies natin ay lumalapag po sa Davao and then nagcha-chopper or nagsasakyan po, no, papunta dito sa General Mukha bang Santos. matatagalan, Sir Juni? Kung titingnan natin, Evan, kung recovery and rehabilitation in terms of the infrastructure, no, medyo matinding damage nga po ang mga nangyari, no. Kung makikita natin yung mga images, ano, maraming may mga gumuhong mga gusali, ano, hindi man totally na gumuho, pero nakikita natin totally damaged pa din, no, dahil hindi ito magagamit. So yun yung tinitingnan natin. Panghuli na lang, Sir Juni, yung mga natutulog po sa mga kalye dahil well, understandably, hindi sila makampante kung papasok sila sa mga tahanan nila. Ano kayang magiging tugon ng gobyerno, ng OCD, ng NDRRMC sa mga ganitong sitwasyon kung saan sila kaya pwede pansamantalang bigyan ng masisilungan, pwedeng lumikas habang ini-inspeksyon pa ang kanilang mga tahanan, mga istruktura? Kagaya ng mga nangyari dating ganitong insidente, Ivan, ano, ang tinitingnan kasi is to put up kung mag-put up na ng tent city or kung hindi man ay sa hiwa-hiwalay, ano. Kasi kapag ganito, lalo't may mga nangyayari pang mga aftershocks, hindi po talaga nakakabalik agad, no, yung mga kababayan natin kaya nasa open spaces. Ganon din yung mga critical infrastructures, no, like we were seeing images, no, na may mga ospital na nasa tent yung mga pasyente. OCD spokesperson Juni Casillo, maraming salamat. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat po.